Ayun, what's up mga paps? Welcome to the Fantasy Basketball PH podcast. Ito yung ating draft serye. Kung si Josh Lloyd puro mock draft, mas malalakas tayo mga Pinoy. Magre-record tayo yung live draft talaga. Put your money where your mouth is, di ba mga paps? So ang ating live draft for today is League 2. FBBH Season 4. Teka, meron pa tayong 10 minutes. So pwede pa magdadaldal dito. So big shoutout muna doon sa mga kasali natin. Ito yung ating draft order. Pick 1, no, napakamalas naman itong pick 1 na to. Ako, ako yung pick 1, yes sir. Pick 2 si Kaido, Papi James Abuyen, shout out diyan. Pick 3 is Rap City, Rap Kerol. Pick 4 is Jimmy the Sad Boy Emo Kid, napakaikli ng pangalan nito, si Papi Charles Roque. Pick 5 Minnesota Timberwolves, Papi Brent Agamaw. Pick 6 is West Cruz. So yun din yung pangalan ng team name niya. Pick 7 si Dudes Atoban. Pick 8 is Deuce. Nakakalit. Mabubulol ako dito mamaya. Deuce yung pick 7. Deuce yung pick 8. So, Papi James Monterola. Pick 9 si Think Hoops. JM Gumanay. Pick 10 Tragic Sprack. Josh Dayapan. Pick 11 is the Brewski Prophecy. Mark Nakpil. Nako, nag-download to nung Brewski, nung annual na top 100 ata yun. Pick 12 Teenage Dirtbag Rich Makiling. Napaghahala tayo edad natin dyan, Paps. Teenage Dirtbag. Batang 90s. Papi Daryl Ramos. Shoutout pala kay Papi Daryl. Nasa hospital pala siya. Get well soon sa mother niya. And then last pick natin si Papi Ron Jason Lerios. Ayan. So shoutout doon sa mga kaliga natin. Every season halos kami-kami na rin yung magkakalaban. So nagkakaamuyan na kami dito. And then stop ko yung sharing. I-share ko tong draft natin. Teka. Siyempre live natin to ginagawa, no? So pamali-mali na naman tayo as usual. Pero na-pull off ko naman kahapon, in all fairness. Top on my back. Nakakalito lang talaga. Gusto kong i-challenge na sina Josh Lloyd eh. Backtrap pa, no? Papanisin natin yan. Doon tayo sa ang leagues pa natin ngayon, ilan ba? Anim. Next year, yung FBPH, gagawa tayo mga 15. Open tayo na mga dadabihan natin. Gusto ko yung natutunaw yung brain cells natin. Okay, so 6 minutes before the draft, hopefully, teka, dapat naka-share screen na ako. So, hindi ko siya ma-check dahil nagre-record ako mag-isa dito. At doon sa mga makikinig at manonood nitong episode na to, naka-live FB call din ako doon sa tropa natin, doon sa liga natin. So, lahat na sasabihin nila, i-relay ko lang dito. Makikita ko yung mga, ay, hindi pala naka-open yung mga video nila. Maririnig natin yung mga reaction nila doon sa mga pics. Kahapon, nakakainis eh. Hirap, hirap makasnipe eh. Ayan. So, 6 minutes before the draft, pick 1 tayo. So, i-unmute ko lang yung FB call ko kapag bubunot na tayo sa maririnig ng mga kalaban natin, no, mga paps. So, pero pick 1, Luka yan, Luka. Feeling ko talaga, Luka yung pipiliin natin dito. Obvious naman. Pero syempre sa recording, sa FB call ko lang sinasabi on Jokic tayo. Mind games, mind games. Upisahan na natin yung mind games. Sino ba tong pick 2? Ang pick 2 si Kaido, si ano to eh. Teka. Si Papi James to. Nako. Seswertein siya sa Jokic ah. Umpisahan na natin ang Psycho Warfare. No tampering pala. No tampering kami. So, wag magbabanggit ng mga hindi pa napipick. Well, tampering pala ako. No? Di okay lang. First pick ako eh. Wait lang. Ayan. So, hindi ko pa alam kung anong strategy ko. Since first pick tayo, usually, hindi ako nag-iisip ng strategy pag first pick sa kadulong pick kasi wala ka naman choice eh, di ba? Kung ano yung matitira sa iyo sa pag-ikot, doon ka na lang mag-iisip. So wala kayong mapapala sa aking additional thoughts do sa strategy ko. Siguro aabang ako lang yung mga nag-slide. Hindi pa ako decided pag may nag-slide na injury prone kung kukunin ko.
since first pick. Pero tingnan natin, tingnan natin. Kahapon mabigat yung ano yung draft doon sa League One kasi walang sobrang bumubunot ng mga picks, mga padulo na nangyari yon. So wala nag-slide, parang isang beses lang may nag-slide na unahan pa ako, napagitnaan ako. So mas mahirap mag-build kasi yun nga, wala masyadong nag-slide. Within ADP yung mga picks. So lamang yung mga lagi nagma-mock draft. Yung runs ng big saka yung mga injured players kahapon, kinuha siya within ADP. So hindi wala talagang wala talagang kakaiba. Ang abangan lang natin dito sino yung unang pipik ng malupet. Nararamdaman ko si Charles yan. Iba yung galawan dito ni Papi Charles eh. Teka. So 3 minutes before. 3 minutes before the draft. So ako, ang plano ko talaga dito is mag-triple big ako. Siyempre, hindi ko nabanggit kanina. Kausap natin yung sa FB natin. So, nag-mute muna ako. Magti-triple big tayo mga paps. Yun ang goal natin. Sa mga nanonood dyan, samahan nyo ako. Sana mag-slide yung bomb. Pero kung hindi mag-slide yung bomb, uh, magma-magic bunot agad tayo. Gugulatin natin ang mundo. Tingnan natin kung magugulat sila. Excited na ba kayo mga paps? Ito yung no? Ito yung pag nagda-draft lagi, yung feeling mo ready ka. Tapos tinitingnan mo yung mga kalaban mo, tinitingnan mo yung mga players. Pero pag may pick ka na, nawawala ka na sa wish mo. Ang dami mo biglang iniisip. Pa- Talaga, may libreng league pass lahat ng commissioner. Yes, sir. Yung pala, may pa-league pass. Kaya masarap talaga yung mga napapasali dito sa mga liga natin. May pa-league pass tayo. Yes, sir. Ayan, 2 minuto na lang. Ito na yung crunch time. Parang yung PBA eh. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kahapon pala, sagad lahat halos. Mga siguro, dapat kami ng almost 2 hours kasi sinasagad ng bawat team yung time clock. So, tingnan natin, tingnan natin. Magigilas tong league to eh. Nararamdaman ko yung init eh. Saka may maaga pa lang gumising si Paperon. Shout out kay Paperon. 5:00 pa lang ng madaling araw sa nila. Dap- the Irish guy. Napagang simbang gabi. Okay, almost 1 minute. So dun sa makakapanood nito, kasi syempre late ko ito ma-upload, nabanggit ko na yung strategy natin. So hindi alam yan nung mga kausap ko ngayon. Gugulatin natin ang mundo. Nakakatama din kasi mga paps na laging pare-parehas yung players na dinadraft mo eh. Parang alam mo yun, nakakaumay. Ilan yung liga ko ngayon? 17. So parang ang boring na nung mga galawan eh. So bubuno tayo ng mga tawag dito, si KPJ second pick. Gagawa tayo ng prison team. Ano nga ba? Longest yard. Yeah, longest yard. Fantasy basketball version. Last 27 seconds. Nakangiti pa. Chinecheck ko yung mga tropa dito sa ating FB. Tunog masaya pa. Pag nagumpisa na to, ang tatahimik na dito. Kunwari hindi serious. Pero let's go. 10 seconds. So ako hindi ko na papatagalin hindi pala ako naka-alt tab. Hindi ko na papatagalin yung pick ko. Luka Doncic in the house. Wait lang ah. Try ko lang mga paps kasi nadidisi pala. So yun, sa mga magtatry nito ng mga kalokohang ginagawa ko, pinapahirapan yung sarili ko. Hindi pwedeng naka-login ka sa app ng magkaibang devices. So nalalag out siya. So teka lang, nagre-refresh na ako doon dahil batang cellphone ako. Yeah. Let's go, Luka. Okay. First pick natin, Nikola Jokic. No-brainer.
Tingnan natin kung ano yung magiging picks nitong mga to. So mamaya i-unmute natin sa mga picks na crucial. Pero Kaido on the clock, napaisip siya. Gumana kaya yung psychological warfare ko dito. Siyempre hindi. Luka Doncic agad yan. Pick number 2 para ay Papi James. Rap City in the house. Sino kayang pipick ni Rap City? As usual, Joel Embiid. So yung top 3 na yan. Hindi na mag-stick na yan sa ano. Top 3 bilang lang yung nagbabago-bago dito sa first 5 picks. Jimmy the Sad Boy Emo Kid, Papi Charles, SGA, Minnesota Timberwolves, Jason Tatum. So dito actually sa 7, sa kay 6-7, kay Papi Westbrook, kay Atoban. Dito nagbabago eh. So tingnan natin. So Stephen Curry was picked ahead Tyree tag dito kay Halliburton. So tingnan natin kung sinong pipiliin ni Papi Atoban. So Curry pang ano to? 6 pang 7 pick is Tyrese Halliburton. Pick 8, Deuce, Papi James Monterola pala. Yung dalawang nakakalitong nakakabulol na team, Boots saka Deuce. Wala pang kakaiba? Meron na bang bubunot ng malalim dyan? Teka lang, mag-QQ muna ako. Baka biglang may mangyaring masama. OMD. Asa na yung magic bonut natin? Ay, kinakabahan ako sa gagawin ko. Feeling ko mali itong gagawin ko, pero hindi ko siya mapigilan. Okay, ayun na nga. Damian Lillard, tiwala tayo. Magkakampi. So si Deuce at number 8 is Damian Lillard. At number 9, Think Hoops, JM Gumanay, Giannis Antetokounmpo. So yung kanina, hindi ko lang mabanggit kasi matatamparing tayo. Doon sa area ni Stephen Curry, Halliburton, Tatum, usually biglang may nagyayanis doon eh. So kahapon, doon sa isang liga, doon ako na, ano eh, na nagulat. Kasi buo na yung loob ko dun sa pipig ko. May nagyanis ng maaga, third pick ata or fourth pick. Nag-slide sa akin si SGA. So talagang promise mga paps. Eh nagre-record ako noon. Ang kasama ko dun si Arik. Wala si ano eh Fantasy Bible. So since nag-struggle si Arik sa English, hindi ako makapag-focus sa pagdadraft kasi inaalalayan ko siya. So talagang grabe, parang sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam ba't ko 'tong ginagawa. Pero ganun, okay lang yan. Inire-raise natin yung level nung ano, pagre-record ng drafts eh. LaMelo Ball, Tragic Spark, Josh Dayapan. Usually, nagsaslide din to. Maraming concerns kasi kay LaMelo Ball. Pero ako, hindi naman ako masyadong concerned. Obviously, hindi ko siya kukunin early. Pero pag sa bandang dulo, hindi din ako nagdadalawang isip dyan. Kevin Durant, Brewski Prophecy. Again, within ADP tayo. Kasi itong dalawang to, nag-slide din to usually. As well as Anthony Davis. Daryl Homer, Anthony Davis pala kay Teenage Dirtbag, to si Papi Daryl, Devin Booker, Papi Ron, back-to-back bigs, Domantas Sabonis at Karl Anthony Towns. Oo, napailing si Papi Charles. Mukhang umasa siya. umasa. Umasa sa pusa. Pero syempre, at tanong kasi dyan yung bounce back eh. Parang feeling ko naman legit talaga yung pagbaba ng stats niya. Specifically yung rebounds, blocks, dahil nga kay Rudy Gobert. Pagkatapos, ang ganda pa nung pinapakita ni Naz Reid at binayadan din si Naz Reid. So feeling ko legit talaga yung threat. Pero alam mo yun, sino kasi doon sa mga players na to, yung may kakayahang mag number 1 pick. Minsan lagi yun ang tinatanong ko. Si Karl Anthony Towns, nag-top 1, top 2 na yan nung healthy siya eh. So, yung ibang mga players dito, kahit na sobrang solid niya, hindi niya kayang mag number 1 o number 2 pick. Kaso, syempre, pag head to head, it doesn't matter. Kasi kapag nagpapant ka naman, anong pake mo dun sa holistic na value ng isang player? So, again, pag na-pick mo na yung mga first to second pick mo, para sa akin talaga, kanya-kanyang ADP na yan eh. Sumunod pala kay Karl Anthony Towns, Daryl with Trae Young. So, solid points and assists na to, Devin Booker, Trae Young. Feeling ko hindi si Bradley Beal yung magmamando ng ano diyan eh, ng assist eh. Devin Booker din talaga yan. Anthony Davis, pinartneran ng Kyrie Irving. So, masakit siya. Pero pag may nangyaring masama, knock on the wood, masakit din. Pero syempre, value picks na rin yan. Brewski Prophecy, Kevin Durant at Triple J.
Medyo umasa ako lagi kapag nagsaslide si Triple J pero never nangyayari. Tingnan natin kung sino ipapartner ni Tragic Sprack dito kay Lamelo Ball. Anthony Edwards. Feeling ko ito na yung lowest na nakita ko nag-slide si Anthony Edwards. Isa na sa binubunot agad eh. Usually yung last pick, binubunot siya pero sobrang solid din naman nung Sabonis sa Karl Anthony Towns. Uh, we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 picks away. Ang kagandahan pala nung may katabi kang Giannis Antetokounmpo, yung katabi niyan, kapag naghugot yung Giannis Antetokounmpo ng mga players na pasok sa build niya, magsa-slide sa yung players. So kung sino man sa inyo in the future may katabing Giannis, yun yung abangan nyo, yung magsa-slide sa inyo. Malaki yung chance. Pero syempre, pag solid mag-draft yung may-ari ng Giannis, technically, hindi mo naman talaga kailangan i-reach yung mga bobo sa free throw eh. Dapat, alam mo yun, kung ako ang tatanong, kung ako ang didiskarte, kalmado lang, kalmado lang. Donovan Mitchell pala yung pinartner niya kay Giannis Antetokounmpo. Damian Lillard para kay Deuce. Sino kaya ipapartner nito? Hindi pa rin ako decided sa ating diskarte. Gagawin ko pa to dito. Baka masayang yung first pick ko dito. Bigla ako madurog. Desmond Bain para kay Damian Lillard. Another player that usually slides in the past drafts na nakuha ko. Katulad ko kahapon yung draft ko. Lumapag sa akin yan eh. Hindi ko pinansin. Hindi ko alam. Nahihirapan kasi ako mag-build kay Desmond Bain. Siguro preference ko lang. Pero syempre value-wise, value naman talaga si Desmond Bain eh. Si Papi Deuce, si ano to, no, Papi James. Ako kasi may konting, ang iniisip ko lang, so within 25 games, feeling ko bobomba si Desmond Bain. Pero pag andyan na si Ja Morant, yun yung concern ko. Parang technically, yung second round mo ba is worth a Desmond Bain pick? Feeling ko naman okay. Lalo na Damian Lillard yung partner niya kasi considering yung turnovers, field goal percentage. Kaso yun nga, ako kasi lately lang talaga ako nagbi-build ng ganun, ng medyo efficient. So struggle para sa akin. Sa iba malamang iba yung perspective. Tyrese Haliburton, Jimmy Butler, ginagawa din talaga to, no? Lacking mo yung assist sa steals eh. Para ay Dutz, Stephen Curry, kapartner si Mikal Bridges. Ooh, nag-slide din yung Miguel Bridges, no? Minsan pinagpa-partner to kay ano eh, kay Anthony Edwards para bata tas madaming games. Jason Tatum, Laurie Markkanen, dalawang forwards para kay Minnesota Timberwolves. On the clock, SGA, Papi Charles. Gulatin mo na mundo. Kaiso, sabi ko na nga. Sabi ko na nga ba. Let's go, let's go. Victor Wembanyama. Doon sa mga nanonood dito, alam niyo naman na solid Spurs fan ako ever since. So, okay lang, bandwagon lang kayo mga paps. Tanggap naman namin yan. Hindi namin kayo kasama nung nagtatang kami. Pero ngayon dumadakdak na si Wembanyama. Nakikitropa na kayo. Joel Embiid and Kawhi Leonard. Ang sakit yan pag naging healthy, mga sir. So, tingnan natin kung anong matitira sa akin. So, Papi Rap pala yun. Joel Embiid, Kawhi Leonard, si Papi Kaido. Sino ipa-partner niya kay Luka Doncic? Marami pang solid na players dito. Hindi pa nagkakaubos, no? Ilabas mo na yan. Sino kaya? Sasabayan ko to si Charles. Sasabayan ko to. Gulat ka, ha? Tingnan natin. Wembanyama din ipipik ko. Dalawang Wembanyama. Napaisip doon si Papi Luka. Feeling ko gusto niya yung Wembanyama. Feeling ko pero hindi ko din sure. Fred VanVleet, value pick. Siyempre, nag-slide na yan. Solong guard. So mga paps, wala nang sense na mag-unmute dito dahil pick ko na rin. Magma-magic bunot na tayo dito. Safety muna tayo. Nikola Jokic, partneran natin yan, di ba? May expecting big things with Bam. Sa totoo lang, ewan ko lang kung ako lang yung mag-isang high kay Bam. Wala kasi sila nakuhang ibang solid na players eh. So sino pang gagawa doon, di ba? Feeling ko kailangan niya mag-step up. Ang kagandahan pa kay Bam mga paps, meron siyang free couple of games, ano mo, mga 8 to 10 games kapag hindi naglalaro si Jimmy Butler. So wala silang makukuhang James Harden. Yan, medyo high ako kay Bam. Efficient pa siya. At eto na yung panggulat natin. Bunot tayo ng malalim. Nakaabang na si Papi Charles. Dahil ito. Dominaton. Let's go. Let's go. Let's go. Dominaton tayo. Gusto ko ng mascot sa team ko. Back to back bigs tayo. Kunin na natin yan. Bata mo ba yan? 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 Bata mo ba yan
Ay, ito yung mag-reward. Doon sa mga nanonood mga paps. So, syempre, sana hindi gawin sa akin kasi may mga iba pa akong drafts. Pag may Jokic talaga ako, meron talaga akong parang konsepto na hindi masyado na pag-uusapan din kahit sina Josh hindi ko naririnig eh. May konsepto ako lagi na you have the power to actually skew yung buong liga. Parang kapag magaganda yung picks nung nasa gitna, kasi syempre, patas naman talaga eh. Sa totoo lang, patas siya. Pero na lang kung 20 team, 30 team, hindi talaga patas. Pero pag yung mga ganito, 16, medyo malalim na siya. Pero umpisa, medyo patas. May mga combo. Katulad nung kanina, Domantas Sabonis, Karl Anthony Towns, Anthony Davis, Kyrie Irving. Technically, sobrang solid ng mga picks eh. So kung sasabayan mo siya, kung Jokic ka, nakukuha ka din ng guard or forward. Feeling ko, nasasayang mo yung power to dictate the pace, di ba? So ako, gusto ko din mag-mind games. Ang naisip ko sa sarili ko, it's either mag-double guards ako, ano yun, agawan ko sila lahat ng sobrang guards, o mag-aagaw ako agad ng mga bigs. So this time, gusto ko ng mascot. Tinry ko si DeAndre Ayton. So yun explanation ko diyan. Kung ano yung gagawin ko sa susunod, di ko pa alam kung ano na matitira. Gusto ko lang manggulat. Ito sana yung isa kong pinagpilian, kinuha ni Papi Kaido. Lacking in assist actually, Darius Garland. Sakit nun, Lucas saka Garland. Rap City, Embiid, Kawhi, James Harden. Uy, magkakampi. Hindi tayo sure kung magkakampi pa rin. Pag-umpisa ng season, si Harden saka si Joel Embiid. At syempre, si Papi Charles, SGA, Wembanyama, at Jaylen Brown. Let's go. Minnesota Timberwolves naman, ang kanyang top 3 ay Jason Tatum, Lauri Markkanen at Jalen Bronson. Napaka efficient build itong si T-Wolves. Wild Wild West on the clock. Tingnan natin kung sino ipapartner niya kay Stephen Curry. Wala pa namang sobrang rich. Feeling ko kami dalawa ni Charles. Hindi ko masasabing rich eh. Para sa akin, swak lang si Victor Wembanyama dyan. Si DeAndre Ayton naman. Feeling ko lang low yung mga tao. I mean, hindi siya kagusto-gustong player. Usually yun yung tingin natin sa kanya. Pero sobrang tagal na walang solid na big man ng Portland. Yun na lang iniisip ko eh. Kailan yung pinaka-solid na big man ng Portland? Zebo? Zebo ba? Ay hindi, LaMarcus Aldridge. Tagal na nun mga paps. So ever since ang history says binibigyan nila ng opportunity yung mga big man. So, di ko sure, hula ko lang din. So mag-magic bunot na tayo dito sa umpisa pa lang. Wag niyo ako sabayan kung di ko komportable pero ewan ko lang, feeling ko lang may chance to si DeAndre Ayton. Parang ang tingin ko kasi bibigyan nila ng good opportunity si Ayton. Ilalagay nila siya sa isang situation na magsasucceed siya kasi parang Dame yung pinalit mo eh. Tapos si Ayton na yung pinaka big name na nakuha. Hindi ako natetret kay Time Lord kasi mahina tuhod nun. Next pick pala, Stephen Curry ang sinama niya dito is Pascal Siakam. Nako, ang lalakas naman sa points na itong mga to. Si Dutz naman, Paul George. So yun yung nag-slide si Paul George. I guess you have to get him in this area. Solid backcourt agad si Deuce, Damian Lillard, Desmond Bane, tapos Jamal Murray. Ito syempre, saktong-sakto kay Giannis, nakuha niya si LeBron James. So swak na swak dun sa kanyang build. Tragic Spark, Lamelo Ball and Cade Cunningham, pinagsama niya. Ang sakit niyan. Tapos may Anthony Edwards pa. Ang babata nitong mga to. The Brewski Prophecy. Uy, si Jordan Poole. Sinama niya ay Kevin Durant sa ay Jaren Jackson Jr. Teenage Dirtbag, ang kanyang core 3 players is Anthony Davis, Kyrie Irving, tapos DeJounte Murray. Ang sasakit. Papi Daryl naman, Devin Booker, Trae Young, at Miles Turner. Actually, pinag-isipan ko kanina si Miles Turner eh. Kung kukunin ko siya. Kaso, hindi umabot yung Wembanyama. Actually, kung umabot sa akin yung Wembanyama, baka nag-Wembanyama Turner ako. Siguro, siguro. Papi Ron on the clock. Kukuha na ng guard to kasi back-to-back bigs eh. Uy, ginaya ko. Mukhang magkakabakbakan kaming tatlo niyan. Na, napapiket si Papi Charles, naubusan na siya ng big man. So, nagawa ko yan pala, Charles. Nagawa ko yan doon sa isa kong liga. Puro unicorn. Porzingis, Triple J. Solid, solid. So, hindi na kumuha ng guard si Papi Ron. Zach Lavin yung kinuha niya. I think
Alam ko na yung plano niya. So, syempre, hindi natin nire-reveal. Um, yung isang Daddy Long Legs, naguha na rin. Nagawa niya. Miles Turner, Chet Holmgren. Let's go. Uy, Evan Mobley Nagsaslide si Evan Mobley lately. Nung mga umpisa ng drafts, siya yung nare-reach eh. Hindi si Wemby saka hindi si Nashet eh. Si Mobley talaga yung nare-reach. So, sobrang value pick na to. Gusto ko din yung style na nag-Anthony Davis ka saka Kyrie ka. Hindi ka kukuha ng forwards. Imbis na mag-handcuff ka, ang gagawin mo, kumuha ka ng strong back, second center saka second guard. Maganda tong strategy ni teenage third back ni Papi Rich kasi yun nga, ganun din ang style ko eh. Parang nag-Anthony Davis ako, kuha ako ng strong na big na kasunod. Kasi ang tendency kapag nag-handcuff ka o kaya nag-continue ka doon sa build, sa dulo ka kumuha ng big man, the moment na knock on the wood, may ma-injury. Ang laki ng discrepancy ng value. Parang biglang, uy, wala, pilay agad yung front court ko or back court ko. Brusque Prophecy, kinuha na niya si Walker Kessler. Oy, lacking na yung nilalak na yung Blacks, Triple J sa Walker Kessler. Dalawang candidates sa top blocker of the year. Unless Victor Wembanyama or Chet Holmgren does something about it. So kung maraming bigs, eto naman si Papi Tragic Sprack, kinukuha lahat ng mga guards. Counter flow. Mind games. Okay. Kinuha na naman niya lahat ng mga guards. Giannis Antetokounmpo, mga triple-double kinukuha niya. LeBron James, ngayon naman Scottie Barnes. Good job, good job. Deuce. Ito yung pinag-isipan ko to reach Nikola Vucevic since efficiency. Ewan ko, syempre hindi kasi siya sexy pick. Feeling ko safe siya. Nabanggit ko nga sa isang episode natin sa Q&A ata yun, minsan talaga masarap yung hindi safe di ba? So, hindi natin kinuha si Butch. Pero kung umabot sa akin yan, mga 7 big sana pipiliin ko. Ito, si Dudes naman, feeling ko kuha na ng big to. Kasi Haliburton, Jimmy Butler. Medyo maganda yung draft niya kapag naglaro lahat. Nakalak na yung steals nito. Haliburton, Butler, Paul George, solid yung free throws. Kasi syempre, you have Jimmy Butler and Paul George in one team. So, leave or go home. Tingnan natin sinong pipiliin dito. Wala pa ring sobrang rich dito. Tyrese Maxey. Solid yung dalawang tie. Isang Tyrese Haliburton sa isang Tyrese Maxey. Wild Wild West on the clock. Stephen Curry. Sino kayang ipapartner niya kay Michael Bridges saka kay... Teka, habang nag-iisip ako na sasabihin, ako na pala yung malapit. Sino kayang pipiliin natin dito? Let's see. Let's see. Sino kaya ang pipiliin ko? Okay, bahala na. So, may iniisip ako pero mukhang bahala na. Anyways, balik tayo. Nakakalito talaga na nagsasalita habang nagda-draft. On the clock tayo kay Stephen Curry na build. So, kasama niya doon si Michael Bridges at si Pascal Siakam. So, ito yung bubuo ng core team nito ni Papi West. Halos naubos ang oras. Nick Claxton. Sobrang solid yun. Actually, yun ang iniisip kong pick kanina ni Giannis Antetokounmpo. Kasi sobrang swak sana eh. Pero feeling ko maghahabol siya ng bigs dun sa big man run eh. Magkakaroon ng big man run mamaya. Abangan natin yun. Um, Minnesota Timberwolves naman. Puro forward. Zion. Meron na kumuha ng Zion mga paps. So Tatum, Markkanen, Bronson, Zion. Tingnan natin kung ilang games ang malalaro ni Zion. Mukha namang healthy siya. Mukha namang hindi na siya kumakain ng quarter pounder. Double cheeseburger na lang daw ang kinakain niya lately. Gustong gusto na ng cheese. Ay, nako! Alam mo ata ang iniisip ko, isasama ko sana si Sengun sa mga bataan ko. Pero okay lang, okay lang, okay lang. Kailangan na rin talaga ng big man ito ni Papi Charles. So, SJ, Wembanyama, Brown, and Sengun. Rap City. Usually nagsaslide na quality pick. Ito si Drew Holiday. So kanya puro halos guard. Hindi, kompleto na siya. Drew Holiday. Yung dalawang mainit nung trade deadline nakuha niya. James Harden at Drew Holiday. Tapos Kawhi and Joel Embiid. Nice, nice. Tira si Papi Kaido. Sino kayang kukunin nito? Posibleng big ang kunin niya kasi Garland, Van Vliet, Lucas siya eh. Pero hindi din natin masasabi. Makakalaban to ni Tragic Sprack. Labanan ng mga gwardya.
Siguro mag-aagawan ng ano yan, mag-aagawan ng chicks na cashier. Kasi usually, combo moves eh. Dapat binabantayan natin yung mga magagandang cashier natin. So, yun yung naisip ng mga tropa natin guys. OG Anunoby. Okay, OG Anunoby, Luka, Fred Van Vliet, Darius Garland. Sino ngayon ang kukunin ko mga paps? Sino kaya ang ating kukunin? Kailangan ko ng... So, nag-iisip ako, syempre kailangan ko ng suportahan yung team ko ng mga guards. So, safety muna tayo. Kuha tayo ng safety pick. Yan, si Tito Brad. Brad, sana gumawa ngayon, Brad. At ito yung nalilito ko dito sa pick na to. Ah, okay. Mag-all in na siguro ako dito sa kanya. I guess. Ganun talaga. So, Team Miami tayo mga Paps this year. Bam Adebayo, Tyler Hero, let's go. Again, mag-stick na lang ako sa narrative ko. If ever na may makukuha silang additional na player, feeling ko sa backcourt yon. So possibly si Malcolm Brogdon siguro. Ewan ko lang din. Pero so far, I'm thinking na dahil masakit yung nawala sa kanila ng mga players. Sobrang hilaw ng backcourt nila. Si Kyle Lowry lang natira. And then di ko sure kung makapaglaro ng full season si Jimmy Butler. So kailangan talagang may mag-step up. And I think si Bam at si Tyler Hero 'yon. At kailangan ko din ng pogi actually dun sa sa team ko. Feeling ko yun yung pinakamalaking reason. And then si Bradley Beal na lang naman sa gantong build kasi, yung maraming bigs, mahirap din na mauubusan ka ng scoring and shooting. So, yun din yung reason ko kaya nag-Bradley Beal hero ko. Pero, sana mag-work. Marami pa akong kailangang habulin dun sa guard stats. Lalo, pag kalaban ko tong si Tragic Sprack saka itong si Rap City. Diyos ko po. GG. Uy, naunahan ni Kaido yung isa pang feeling ko na dapat mag-Julius Randle eh. Nararamdaman ko mag-Julius Randle yung isa eh. Pero si Kaido inunahan na. Siya yung first big ni Kaido. Good thing kasi si Luka Doncic may okay na rebounds din. Out of position rebounds. Julius Randle almost a triple-double threat. Bagay na bagay talaga sila ni Luka kasi inefficient yung percentages nila. So, yun. Solid build. Alam mo pinag-isipan. Rap City, DeMar DeRozan naman kinuha niya. Wala pang kasama si Joel Embiid dito. So, mag-aabang tayo doon sa big man run. So, hindi na tayo kasali doon kasi nakatatlong big man na tayo. Tingnan natin mamaya mag-aagaw-agawan sila doon. Papi Charles, ang kinuha niya. And Fernie Simons, solid. Actually, yan yung pinagpilian ko. Si Simons or si Bradley Beal. Kung mag-go younger ba ako. Iniisip ko lang, yun, nag-safety lang siguro ako. Kaya ako nag-Bradley Beal. Tapos Tyler Hero versus Anthony Simons. Almost the same for me in terms of ranking. Feeling ko lang baka lumamang ng assist si Tyler Hero dahil mayroong Scoot Henderson dun sa Portland. Pero I'm expecting big things dito sa dalawang guards na to. Minnesota Timberwolves, saka mas may feeling ko mas may okay yung defensive stats ni Anthony Simons eh. Minnesota Timberwolves naman dahil Miami Heat ako, mukhang New Orleans Pelicans naman tong team na to. Kasi pinagsama niya yung Zion saka Brandon Ingram. Feeling ko handcuff na rin. So just in case may mangyaring knock on the wood masama or hindi inaasahan kay Zion, meron kang Brandon Ingram. Wild Wild West. Dalawang forwards, isang guard saka isang center yung kanyang build. Tingnan natin kung anong next. Hindi ako makapagtanong sino kayang plano ko. So mag-mute muna ako para masabi kung sino yung plano ko. Hindi marinig na ito ni na Charles. So mga paps, ang plano ko dito is getting guards again. And then also hahabulin na natin yung steals kasi hindi natin mahahabol yun. Kailangan ko din na suportahan yung free throws gawa ni DeAndre Ayton. So ang tema natin for this league is punt blocks. Magpa-punt blocks tayo. Kaya nag-Ayton tayo over yung iba pang mga may blocker. So I'm targeting faults to pump up assist, suporta, and then possibly Klay Thompson or Austin Reeves, kung sino man magsaslide. Importante sa akin yung Klay Thompson dahil marami tayong bigs eh. So hahabulin natin yung tres. That's the reason as well kaya kinuha ko si Tyler Hero.
Yun nga yun, toss up ako dun kay Simon sa kay Tyler Hero, pero ewan ko, parang mas nagustuhan ko yung Tyler Hero na pick. Baka pagsisihan ko yun eventually, pero tingnan natin. Pero yun, mga paps, yun ang target natin. Nakakuha na natin yan. Balik tayo doon sa FB. Call, okay, ayan, na backstab ko na yung mga kaliga ko dito kung ano-ano nang pinagsasabi ko sa kanila habang nakamute ako. Sumunod na pick, solid pick para kay Wild Wild West, Jarrett Allen and Nick Claxton together. So mapapasubo yung mga yung mga sino ba yung kaninang dalawang blocker? Yung Shet saka yung Turner. Dutz, kinuha niya si Brolo. Efficiency talaga yung build nito. So nakikita ko na yung targets niya. Hindi siya kumukuha ng inefficient bigs. Deuce naman, Franz Wagner. Efficient din to. So pansin nyo, ito Nikola Vucevic yung isa naman Brook Lopez. Uh, Medyo mahirap yung mga ganyang build kasi marami ka napapass on ng mga players eh. Pero so kailangan talaga na tinatahi mo yung drafts mo. So respeto diyan. Na-try ko na kasi yung ganyan. Hindi ko natiis eh. Nung may nakita akong umiilaw, hindi na ako nag-isip eh. So hindi ako nakapag-stick sa plan. Think Hoops naman, Team Yanis, of course, no-brainer, Rudy Gobert. So pinrioritize niya siguro yung Barnes kasi value pick naman yun over getting a Zion or a Claxton dahil nga yun nga posibleng mag-slide si Rudy Gobert. Makes sense, makes sense. Tragic Sprack naman, wala pa rin siyang big. Ito medyo malaki na ng konti. Paolo Banchero. Grabe yung points nitong Tragic Sprack. Lamelo Ball, Anthony Edwards, Cade, Fox, Banchero. Hindi na tayo mananalo sa points doon. Brewski. Siyempre may mga matatalo naman siya. So bawian lang. Brewski Prophecy, nagabol na siya ng steals dito. Jalen Williams, Kessler saka Jalen Williams. So buti na lang nag-Jordan Poole siya kasi medyo mabigat 'yon. Parehas non-scorer yung back-to-back picks. Teenage Dirtbag, Josh Giddey. So sinuportahan niya yung Kyrie, DeJounte saka itong Teenage Dirtbag, siya yung nakaka-hit ng madaming counting stats na nakukuha niya lahat. So sobrang balance na yung team niya. Sana lang talaga wag samain yung Kyrie Irving at Anthony Davis. Kaganda lang yan, maybe this is the year kasi uh, passing of the torch, mukhang healthy naman sila parehas. Si Papi Daryl, kumuha na siya ng Chris Paul, pangdagdag doon sa assist niya. Uy, grabe naman yung assist noon. Tyus Jones, Chris Paul at Trae Young, medyo masakit din yun. Mahirap nang habulin yun. Si Papero naman from Ireland, kumuha siya ng Devin Vassell at Jalen Green, gabayan. Alam niyo ba mga paps, itong Jalen Green, nung mga unang draft namin ng tropa, kasi nasa 13th round siya napipick. Tapos lagi siyang napupunta sa akin. For some reason, ayaw siya. Ayaw siya ng mga tao. Start of nung mga first couple of weeks nung nag-open yung Yahoo. So ngayon, nagmumukha tuloy akong nakapulot ng jackpot. Kasi nga, wala talagang kumukuha sa kanya. Minsan kahit anim na yung guards ko, no choice ako eh. Kasi alam ka naman palagpasin ko pa to si Jalen Green. 13, pang round 13 na, di ba? So, eventually naging value pick siya. So problema ko ngayon kasi either anim or lima yung mga guards ko. So, durog talaga yung FG ko dun sa mga liga na yon. Pero yun nga, share ko lang. So, ngayon, round 6, nakukuha na agad si Jalen Green. Teenage Dirtbag, Clint Capela. So, nito. Hindi mo sasabing old school, pero alam mong matagal na siya naglalaro ng fantasy kasi magkakabatch yung mga kinukuha niya eh. Anthony Davis, Kyrie, DeJounte, Clint Capela. Dalawang Hawks na pala yung meron siya. Brewski Prophecy, Cam Johnson, kumuha na siya ng shooter para dito sa kanyang lineup. Tragic Sprack, total naman, puro naman daw mahihina sa field goal percentage ang bata niya. Ba't di mo din yung pinakamatakot tumira? Jeremy Grant, totally makes sense. Grabe no, yung mga kalaban natin ngayon, talagang nag-iisip sa mga nila. Tawag dito sa mga teams, buti na lang medyo nag-prepare tayo. Dati hindi na ako nag-iisip eh. Nadadala ako ng emosyon ko. Think Hoops, Kyle Kuzma. Again, swak na swak din to sa build niya. Ito yung mga madadaling pag-buildan eh. Kasi, alam mo yun, sobrang applicable ng best available players kapag naka-Yanis ka or naka-Luka ka. Kasi magpapan ka na agad ng mga percentages eh.
kumuha ng another guard. Talagang mukhang ano, yun ang tema in this league. Guard, puro guard talaga. Terry Rozier, kinuha na ni Deuce. Tatlo na yung guard din niya. Parang tinapa yun ah. Tatlo na rin yung guard din niya. Si Deuce naman, Mark Williams. Ito na. Ito na yung start ng big man run. Tingnan natin kung ano mangyayari. Si Mark Williams, pinag-aagawan talaga yan sa middle rounds. Wala pa akong Mark Williams na stock. Ewan ko, medyo cautious ako kay Mark Williams eh. Upside is there. Feeling ko lang gusto ko pa ng isang taon na i-observe siya bago ko siya i-pick. Kasi ang daming option. So parang hindi siya must draft. Hindi siya must experience para sa akin. Nag-aalala lang ako dahil may mga times na binababad nila si PJ Washington o kaya minsan may isang center ng Charlotte Hornets. So yun lang naman yung concern ko. Other than that, solid pick pa rin. Wild Wild West with Marcus Smart. So lumalabas, ayaw ng mga tao ng bigs dahil naging guard run yung back-to-back guards, Marcus Smart and then Markel Fultz naman para dito kay Minnesota Timberwolves. We are 3 picks away at hindi ko pa rin alam kung ano yung pick ko. Okay. So at this point, kailangan natin mag-decide ng ipa-partner dun sa ating tropa. Austin Reeves, pogi. Kailangan mo talaga ng mga ganyang players eh para alam mo yun, tawag dito. Matalo man kami, mga pogi naman yung mga players ko. Pero solid yan, Austin Reeves. Actually, gusto nga niya i-partner kay Tyler Hero eh para i-session ko kay Bian Cake, no? Sabihin ko, promise ako sa'yo, puro pogi i-draft ko. Rough City, undervalued center, Jakob Pertel, sobrang solid yan. So sinama niya yun kay Joel Embiid. And then, ang ating next na pick ay si Kaido, pang-partner kay Luka. Ako, hindi ko pa rin alam kung sino ipipick ko. Sino kaya ang pipiliin? At this point, susugal na ba ako sa mga players? May pinag-iisipan to si Papi Kaido eh. Alam ko yung pinag-iisipan na ito. Actually, since naubos yung mga guards, may option ako mag-punt na hindi ko na magagawa kasi kinuha na si Klay Thompson. Kukunin ko sana si Klay Thompson eh. Medyo kailangan natin yun eh. Um, well, kailangan ko ng value pick eh. So, uh, value na to dito. Kailangan na natin kunin si Chris Middleton dyan. Medyo mabigat-bigat na. And then, sino kaya yung next natin pick dito mga papi? So, nasnipan tayo nung Klay Thompson. Medyo kailangan ko sana siya kasi kailangan ko ng tres. Pero feeling ko naman makakatulong to si Bradley Beal sa si Chris Middleton sa atin. Sino pa kaya yung gusto ko dito i-pick? Sige, mag-punt na lang tayo ng assist. Wag, may Nikola Jokic ako eh. Sayang yung assist nun. Soft punt, pwede. Uh, Sino kaya ang nanakawan ko ng assist dito? So, meron na lang akong 15 seconds para mag-isip. Ah, dito tayo. Ang hindi na gusto ng mga tao, gustuhin natin yan. Papi Derek White, sakto naman. Hindi ko sakto pa rin naman yan ang mabibigay niya. 6-man yung kanyang role. Napaka-babaw nung bench ng Boston. I really doubt na hindi maglaro ng madaming minutes si Derek White. Feeling ko din fitted dun sa ugali niya as a role player. Feeling ko fit na fit dun sa Boston Celtics yung ino-offer niya. So siya na yung uh, kukuha ng role ni Marcus Smart. Ang malupit pa niyan mga paps, feeling ko, knock on the wood kapag may nangyari dun sa front court ng Boston, posibleng medyo mag small ball sila kasi ang sakit kaya no, Drew Holiday, Derek White. Isipin niyo 'yun, Paps. Pag playoffs tapos yun yung dalawang backcourt mo, Drew Holiday sa Derek White. Imba. Papi Kaido bumunot na nung ano.
Pinakamainit nga, isa sa mga mainit na players this preseason, Jabari Smith in the house. You have to go for value. Papi Rap, kinuha na si MPJ. Huh? Tingnan natin kung ano ni Jimmy the Sad Boy, Emo Kid. Sayang, hindi umabot yung Jimmy Butler sa kanya, no? Sana umabot sa kanya yung Wemba niya. Papi D. Siyempre, you always have to get some D sa sa team mo. So kumuha na siya ng Daniel Gafford. Nagbawi siya sa Blacks, Wembanyama at Daniel Gafford. Ito yung isa kong pinag-isipan kanina. Kinuha na ni Minnesota Timberwolves si CJ Mack. So, ewan ko. Feeling, medyo, syempre dahil injured pa si Chris Middleton, tapos malamang hindi pa siya maglalaro agad-agad. So, bench agad sa akin to. Feeling ko lang talaga, ang analysis ko naman kay Chris Middleton, kaya value pick sa akin siya. The moment na ready na siya, hilaw din kasi yung bench eh. Ng tawag dito, ng Bucks. Uh, Kailangan nila si Middleton. Feeling ko yun yung magiging role niya. Siya yung magsisilbing parang glue dun sa team. Kasi pag titingnan mo yung lineup nila, pagkatapos titingnan mo yung depth nung guard and forward nila, in all fairness, malaking bagay na nawala sina Grayson Allen. So, yun. Sana. Baka pinagtatanggal ko lang din yung pick ko kaya ako naisip yun. Wild Wild West, kumuha na siya ng shooter. Buddy Hield, 6 man na siya ng Indiana Pacers. Let's see if ma-replicate niya yung last season performance niya. Grabe yung last season performance niya, no? Tres saka steals. Para siyang naging ano eh, yung 3 and D guy. Before kasi may hilaw, parang hilaw yung na-offer niya sa fantasy and even reality. Onyeka Okongwu, ito na yung mga big man run. Pinartner niya kay Mark Williams saka Brook Lopez. So labanan talaga ng Blacks to. Si Deuce naman kinuha si Jonas Valanciunas. Again, kitang-kita ang plano niya. Meron siyang Nikola Vucevic, meron siyang Jonas Valanciunas. So efficient bigs ang tema nito. King Hoops naman, Scoot Henderson. Let's go. Sakto yan sa mga ganyang build. Usually napupunta yung Scoot or bumabagay yung Scoot dun sa mga may Luka or Yanis. Eh. Saktong-sakto yan. Suabing-suabe. Or Lamelo, mga ganun. Kaso nauunahan si Papi. Tragic Sprack. So, ang dami ninyang guards. Dami niyang guards. Ito na yun. This is it. Tingnan natin. Unang big man ni Papi Tragic Sprack. Pinag-iisipang mabuti. Wala na siya talagang pake. Kunin natin si Jaden McDaniels. Counting stats tayo mga Paps. Let's go. Brewski Prophecy. Mukhang nakakuyo na talaga ng matagal sa kanya. Ja Morant. Ang kinuha nito ni Papi Brewski Prophecy. Tobias Harris naman kay Teenage Third Bag. At tingnan natin doon sa dalawang dulo sa mga back-to-back. Ako, hindi ko pa alam yung mga next picks ko. Let's see. Medyo medyo mahirap yung yung lagay natin doon. Paano ko susuportahan etong si Nikolai Jokic. Next pick natin para kay Papi Daryl. Turner, Home Green, Mitch Robinson ang kanyang next pick. Ang sasakit ng mga bigs nila. Yes, sir. At yung una pang tatlong ito, tinodo na ni Paperon. Kumuha siya ng Jalen Duren at kumuha siya ng D'Lo. So yan si D'Lo pala mga paps. Hanggang ngayon nagpa-practice pa rin siya sa facility ng Lakers. Sobrang lupit talaga niyan. So ina-expect ko wala kayong improvement niya this year. Kaka-check ko lang. Meron tayong tropa sa LA eh. Sabi sa akin, Paps, shooting pa dito si si D'Lo to improve. Medyo swag team din tong si Paperon. Jalen Green at D'Lo. Jalen Duren, one of my favorite middle round picks din yan eh. Itong si Jalen Duren eh. Next pick is John Collins para kay Papi Daryl. Napaghahalataan din yung edad nito ni Papi Daryl eh. Oh. John Collins, Mitch Robinson, Chris Paul. Alam mo
Ano eh, hinasa na ng panahon sa fantasy to. Teenage Dirtbag Draymond Green. Speaking of hinasa ng panahon. Tingnan natin kung si Chris Paul naman yung sasapakin nito ni Draymond. Feeling ko naman hindi. Duraan. Sino magduduraan sila ni Chris Paul? Ay! Ano nang gagawin ko na sa build ko? Mahabol ko pa kaya yung assist nito? Gawa natin ang paraan. Kunin natin si si nakuha na rin pala yun. Mamaya ako naiisipin. Wala man akong magagawa eh. Ruski Prophecy. Tingnan natin yung sino kukunin. Kumuha siya ng Jam Morant. Ayun. So, ang kasama ni Walker Kessler at ni Jaren Jackson Jr. ay si Wendell Carter Jr. Three bigs. Bibigat na ng mga bigs na itong mga to. Tragic Sprack. Pant Center. Ito na kaya? Ito na kaya yung panahon para kumuha ng big man? Feeling ko hindi pa. Feeling ko ito na. Pinapa-excite tayo ah. Halfway na tayo, 8 rounds. Hindi ako marunong tumingin eh. Kung parang makikita mo kung sino yung top. Hindi din ako tumitingin actually doon. So, pasensya na doon sa mga nag-aabang doon. So, Tragic Sprack, kinuha na niya. Time Lord. Let's go. Think Hoops. Ito kanina, ang bilis ng pick niya ng Scoot Henderson. Ito, mabilis din. Gary Trent Jr. nakuha na. And nagkakalabasan na ng mga middle round picks, mga glue guys. Ako hindi ko alam kung ano igugulo ko dito. Nararamdaman ko na yung pick ni Papi Charles. Pag ito tumama pa, ibig sabihin kilalang kilala ko talaga si Papi Charles. Shadon Sharp kay Papi Deuce. Lalim din nun. Trey Jones kay Dutz. Tyrese Haliburton. Tyrese Maxey. Ito yung third guard niya, si Trey Jones. So pumalpak yung play natin mga paps. Nag-counter flow tayo pero hindi late yung big man run. Hindi tayo nakakuha ng mga guard. So masakit ang ulo ko ngayon kung paano tayo kukuha ng assist. Baka mag-soft punt na lang tayo sa assist. Hindi pa naman. Habulin pa rin natin yan. Okay. Sino kayang kukunin ni Wild Wild West? Nagkakabono to na. Di Anthony Melton ang kinuha ni Papi. Andrew Wiggins next na pick. Tayo wala pa rin tayong napipick dito. Hindi ko pa rin sure ang gagawin natin. Napapaisip na ako mukhang kailangan mag-reach. Solid yung mga forwards nito ni Minnesota Timberwolves. So Jason Tatum, Laurie Markkanen, Brandon Ingram, Andrew Wiggins. There you go. Jimmy the Sad Boy, Emo Kid. Yusuf Nurkic. Nabuo na rin niya yung tatlong big mans niya. Rap City, sumugal na dito ay Prison Miles. Solid yan. So eventually, kapag nakapaglaro si Miles Bridges, sobrang value ng pick na to. Sino kaya ang matitira sa akin? Hindi ko na din alam. Uh, uh, uh. Let's go. We are at pick. Ano na ba to? Outside na tayo sa 100 picks, no? Malapit na yung malapit na yung Flyers, mga magic bunot na round. Tingnan natin kung sino kukunin ni Papi Kaido. Napapaisip siya. Bakit kaya? Sino kaya mga sinisilip niya dito? Ben Simmons, naagawan na. Si Charles. Sakit sa bangs. Okay. So, ito yung pick natin. Unfortunately, magbo-boring pick tayo kasi kailangan natin ng assist.
Tito Mike, kunin muna kita. Tapos, babawiin natin yung ating pagiging complacent dun sa mga unang rounds. Kuha tayo ng value pick dito. At pick 113, I think value pick to. Kunin natin si TM3. Tago muna natin sa bangko yan. Hindi ko nakuha yung Klay Thompson eh. Gusto ko yun eh. Mahirap kasi doon sa build natin na maraming bigs. Yun yung hahabulin mo talaga eh. Assist sa tres. So, hindi naman sa wala akong tiwala doon sa mga iba kong shooter. Pero feeling ko naman value na rin talaga to si TM3. Gary Trent Jr. talaga yung initial kong plano kaso nakuha na. So, yeah. Luka Doncic, Ben Simmons, Darius Garland, Fred VanVleet, Arui. Tapos may Zach Collins pa siya. So talagang medyo nilalak niya yung assist. Rap City with Spencer Dinwiddie. So mukhang pare-parehas kami naghahanap ng guard. Tingnan natin kung sino kukunin ni Jimmy the Sad Boy Emo Kid. Keegan Murray. Batang-bata. Keegan Murray, isa to doon sa mga ano hype din na players. Ang weird lang kay Keegan Murray, like couple of weeks ago, nire-reach siya. Hindi siya umaabot ng 9th round. Ngayon naman, nagsa-slide siya. So, yun yung advantage talaga nung nagmamak. Ako kasi, makikita nyo ako sa Mac, pero hindi man ako nagdadraft doon. Sinisilip ko lang yung mga nangyayari most of the time. Pero yun yung napansin ko. So, pero syempre, kung kailangan mo ng tres, meron na siyang Anthony Simons saka Keegan Murray. Importante to para sa build ni Papi Charles kasi SGA yung umpisa niya eh. Yung draft kong isang beses na SGA, nahirapan din ako. Ano yun, ginapang ko si Klay Thompson noon, ni-reach ko si Klay Thompson. Tapos may Trey Murphy din ako noon. Sabi ko kasi, hindi nagtitira sa tres to eh. Si SGA. Minnesota Timberwolves naman, wala siya masyadong big. Kaya siguro kinuha niya si Bobby Portis. So, Zion at Bobby Portis lang yung big man niya. So, mukhang, at yun din yung, may center eligibility ata si Zion eh. PF center ata to. So, dalawa na. So, at least meron na siyang dalawang center. Wild Wild West, Boyan Bogdanovic, puro shooters. So nag-umpisa kay TM3, meron tayong Keegan Murray, ito naman Boyan Bogdanovic. Ito na ata yun. Ito na yung shooters round. Tingnan natin kung sino yung mga mabubunot natin sa next rounds. Ang layo ko pa. Puro latak na naman ang maiiwan sa akin. Nakakainis. Latak. Di naman. Feeling ko naman, may magsaslide sa akin kahit isa. Parang awa niya na. Please. Zubac para kay Dudes. Okongwu, Mark Williams, Zubac, at Brook Lopez. Hindi niya pinabayaan yung bigs niya. No? RJ Barrett, swak na swak yan. Kaya Giannis Antetokounmpo build. Ito naman si Tragic Sprack. Meron na siyang isang big. So tingnan natin kung kuha pa siya ng isang big dito. Feeling ko, naramdaman ko ng konti. Hindi ko, i-confirm natin yan mamaya. Feeling ko inabangan na ito si Zubac eh. Kasi yun yung solid na big man na sa round na to. Asa nakuha. So, confirm natin kay Papi. Ito na kaya ang panahon para bumunot ng malupit na center si Tragic Sprack. Nararamdaman ko ito na yon base sa mga draft niya. Huwag ka nang mahiya, Paps. Ilabas mo na ang big guns. Benny Maturin. Ayaw magpatalo sa points ni Papi Tragic Sprack. Benny Maturin. At isa pa ang sikreto pa ni Ben Maturin, mga Paps. Sobrang solid ng free throws made niya. So, yun. Ang medyo catch ang hassle lang kasi kay Ben Maturin mababa din yung field goal tapos hindi masyadong matres. Pero pag gusto mo i-maintain yung field free throw percentage mo, para sa akin at this area must drop siya eh. As in kailangan makuha mo siya.
So doon sa mga naghahabol ng free throws, solid talaga to si Ben Maturin. Feeling ko naman makakatulong si Ben Maturin dito kay Tragic Sprack kasi ang pinaka-weak lang niyang mag-free throws, Bankero, maybe Aaron Fox. Si Robert Williams, di naman masyado napa-foul. So na-maintain pa rin niya yung free throws niya. Anthony Edwards. So kailangan niya. Feeling ko malaking tulong sa kanya tong Ben Maturin. Kasi yung shaky yung free throws ni Anthony Edwards saka De'Aaron Fox eh. Tapos may Paolo Banchero ka. E doon sa build niya, dahil wala siyang center, ang expectation mo dapat pati free throws damay. Kasi parang small ball ka na eh. So yun, solid yung Ben Maturin dito. Brewski Prophecy, Jordan Clarkson, Kabayan. Akala ko mapupunta yun dun sa Jalen Green para dalawang Kabayan. Teenage third back with Bruce Brown. Actually, yun din gusto ko yung Bruce Brown sana kanina. Kaso nag-slide si Trey Murphy eh. Tiisin ko na lang yung ilang linggo. Sayang yun. Herb Jones, Papi Daryl. Labasan ng mga steals, guys. Colin Sexton ng primary guard ngayon ng Utah Jazz. Tingnan natin kung mag-stick ba siya sa Utah o i-flip siya ni Danny Ainge. Apat ang naglalaban dyan, mga paps. Apat na players. Apat na guards, rather. Osar Thompson. Talagang nabuburat na si Osar Thompson lately. Napansin ko yan sa mga drafts. Kahit doon sa iba kong liga, paaga ng paaga. Doon sa early drafts ko, last pick ko pa to eh. Si Osar Thompson. Sa mga una. So, madami ako na value pick doon sa mga unang drafts eh. Hindi pa nagkakaroon ng mga balita sa fantasy. So, lumamang tayo ng konti. Dennis Schroeder kay Papi Daryl. Grabe naman to. Hindi. Iba palang team ako nakatingin. So siya is Booker, Trae Young, Chris Paul Tyus, tapos Schroeder pa. Ayaw magpatalo ng assist neto. Hindi ko to matatalo sa assist. Anthony Davis, Obi Toppin. Dati Obi Tapon tawag ko dyan. Ngayon magbabawi yan. Love City, Indiana. Kevin Durant at Steven Adams. Feeling ko yung Steven Adams, baka inabangan ni Giannis yun. Harrison Barnes, Tragic Sprack. Ito yung solid pick. Russell Westbrook para kay Tink Hoops. So counting stats build ito si Tink Hoops. 100% sure. So meron siyang guards, may tres siya. Siguro kailangan pa niya ng konting tres pero makukuha naman niya yan sa dulong rounds. Ang layo ko pa. Ang tamlay ng mga picks natin. On the clock, si Deuce. Yung PJ Washington, no? Asan na ba yung kumuha ng Miles Bridges? Yun eh, na-expect ko sana kay Papi Rap. Kanina pala, na hindi ko masabi kasi tampering. Kasi nag-Miles Bridges siya sa turn. So I was expecting yung next pick niya is PJ Washington. Handcuff. Pas kahit naman maglaro si Miles Bridges, feeling ko naman may value din. Pero mukhang importante sa kanya na kumuha ng guard kasi value pick na naman yung Spencer Dinwiddie. Ang concern ko kay Spencer Dinwiddie, healthy na si Ben Simmons eh. So yung dynamics ng na-offer niya, mukhang magiging scoring guard yung role niya since andyan na si Ben Simmons. Aaron Gordon para kay Deuce, pumping in some rebounds. Dito naman kay Dutz, Ivica Zubac. Tingnan natin. Tanong pala natin si Papi Josh Dayaban. Paps, inabangan mo ba yon yung Zubac? Partner ni Oh, sabi ko na nga, natutunogan ko na eh. Base dun sa pick mo, swak na swak yung Zubac dun eh. Natunogan ko din yun. Uy, Hearty the Bomb. Kinuha ni Dudes dito. Medyo tricky yung tawag dito backcourt ng Knicks. Tingnan natin. Ang dami nilang solid doon. Grabe yung nabuo din ng Knicks na lineup pangdiinan. Ewan ko lang kung makapasok sa playoffs. Brandon Miller kinuha na dito. If hindi maglalaro si Miles Bridges, sobrang solid nitong Brandon Miller. Ang concern ko lang is gaano ka willing si Clifford
napalaruin si Brandon Miller. Kasi kahit bigyan mo ng top rookie yung si Clifford, hindi nun masyado pinapalaro eh. Yo, Keldon Johnson sa Minnesota Timberwolves, malaking tulong sa points yan. So ako, pilay na agad ako ng isang player. Actually, dalawa dahil hindi pa maglalaro si Chris Middleton. So sana hindi ako madurog sa mga unang weeks. Uh, Obviously, naka-punt blocks tayo. So hindi natin sinabi kanina yon. Pero yun, nag-punt blocks tayo ngayon. Medyo in-expect ko na magkakaagawan sa blocks eh. Hindi na, ayoko na makisali. Ilang gabi na akong nakikipag-agawan ng blocks. Napagod na ako. Chill muna tayo dito. Tito Al, kinuha ni Joel Embiid na team. And then tingnan natin si Kaido, sino kukunin nito. Jaden Ivey. Magic bunot si Jaden Ivey. So, on the clock na tayo. Kay Luka pala yung Jaden Ivey. So, kailangan natin ng assist at counting stats. Assist at counting stats. Sino kaya ang kukuhanan natin dito ng assist at counting stats? Susugulan na ba natin to? Let's see, let's see. Feeling ko, hirap mag-decide. Yung pinagpipilian ko kasi, win or go home tayo dito. Uh, Sige na nga. IQ, kunin natin si IQ. Ang gusto ko kasi kay IQ, ano eh, random na pagputok eh. So ito yung ine-expect ko na makuha na kanina pa. Kailangan kong magdagdag ng rebounds. So I think oras na para kunin si Basketball Paul. Let's go, Paul Reed! So malay mo, meron akong Derek White, nakaka-blocks din yan. Malay mo, makablock din to sina Bam Adebayo sa sina ano, papiso-piso, 'di ba? So may maging soft ano ako, soft pants sa blocks. So kinuha ni Papi Rap City yung pinag-isipan ko, si Malcolm Brogdon. Ba't ako nag-isip doon? Feeling ko kasi upside. So feeling ko parehas naman sila na nabibigay. Hinanap ko lang yung upside ni Emmanuel quickly. Hinabol ko lang. Kasi wala eh. Sa dulo na tayo. So parang ayoko nang maging safe. Nag-bike Conley pa ako dun sa isa kanina. So parang uh, pinarioritize ko si Paul Reed kasi nawawalan ako ng counting stats dito, field goal percentage. Feeling ko naman di siya basta-basta lagi mapa-foul. Tapos malay mo, mag-hit. Kailangan natin ng mga magic bunot eh. Uh, Next na pick dito, Isaiah Stewart pala, kinuha ni Luka Doncic. Na-build kay Kaido, Papi Charles, Bogdan Bogdanovic. Hindi napapansin yan, sobrang solid na pick niyan. Minnesota Timberwolves, Kevon Looney, pumping some rebounds. Papi West, Dillon Brooks naman ang kinuha niya. Sino kaya ngayon ang kukunin ko? So, apat na yung bigs ko. Meron akong, ilan na yung forwards ko? Dalawa. Kaso injured yung isa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron akong 5 guards. Tama na tayo sa guards. Hahabol naman tayo sa forwards. Na feeling ko mauubos. Hindi na ako aasa. Ayoko nang umasa. Ito na yung run ng mga bunutan eh. So alam ko namang wala. Ito yung napansin ko pag early picks ka, lalo pag first, second. Pagdating nung last couple of rounds, masakit eh. Naagaw ni Papi Deuce yung target ko sana Kelly Olynyk kasi saktong-sakto sa build niya eh. Meron siyang Vucevic, Valanciunas, saka Kelly Olynyk. So ngayon halos parehas kami ng build ni Papi Deuce. Lumalabas pan block siya. Pero dahil bumura ako ng Paul Reed, lamang na ako sa kanya. Isang category. Dahil nakapad siya. Kaya nga dun sa kanina, dun sa unang tatlong round ko, feeling ko sobrang sobrang valuable nung DeAndre Ayton. Kasi hindi ako naiwanan sa points. Kasi kung Vucevic yung pick ko doon,
Feeling ko iwanan ako sa points ng malaki. Mahirap habulin. Magic, Bunot, Tink, Hoops, Max, Strus. Nagabol na siya ng tres. Kevin Herter pala, kakapulot ni Dudes kanina, hindi ko nabanggit. Dahil busy na ako sa paghahanap ng pwede kong pulutin. So, who's it gonna be? Sino ba yung mga bubunutin ko dito? Ay, nako, kawawa naman ang team ko. Napag-iwan na. Hindi ko siya naalagaan. Kawawa naman. Derek Lively. Lively tuloy. Lively. Kay Tragic Sprack. Yun pala. Yun yung plano niya. Sarap sana no, no? Kung may Zubat siya. Robert Williams, Derek Lively. Halos nahabol niya. Good job, good job. Kobe White, isa din to sa mga mainit na ano na late round picks kasi ang ganda ng performance niya. Parang lumalabas almost similar ng Utah ang sikip ng backcourt pero mas nabibigyan si Kobe White ng opportunity. I guess yung ability niya to really score, malaking bagay. Valuable yun sa pick and roll eh. So kapag siguro defensive na lineup, then baka Ayo. Tapos if stability naman is saka siguro may iba pa nilang guards. Teenage dirtbag Patrick Williams kinuha na at Norman Powell para kay Papi Darryl. Interesting to si Norman Powell eh. Kapag knock on the wood may mangyaring masama sa LA Clippers at wala silang ginawang move kasi ina-expect natin baka kunin si Harden or si Malcolm Brogdon. Feeling ko isa sa makikinabang si Norman Powell eh. So let's see if kung ganyan ang mangyayari. Last two rounds. Salamat mga paps sa pag-spend ng oras sa draft na to. Tito G, Gordon Hayward, saka Denny Avdia. Solid yung Gordon Hayward na yan. Gustong gusto ko din yan sa mga dulo. Grabe naman yon, Tari Eason. Sarap naman ng kuha nun. Kala ko aabot pa sa akin. Umasa ako ng konti. Kyle Lowry, Tito Kyle. Ito kinukuha ko lagi ito dun sa, dun sa mga draft ko na napapaaga yung mga magic bunot ko. Tapos pagtingin ko, uy, available ba si Lowry? Kinuha ko siya kapag more than 2 yung IL plus. Hindi ako natatakot. Kasi starter minutes eh. Saan ka pa makukuha ng assist at this round? Isipin mo, yung Ben Simmons, kailan nakuha yon? Round 8. Usually, yun na yung aasahan mo dito sa bandang dulo sa assist. Kaso syempre, ang hirap siyang kunin nung mga earlier rounds. So, okay na to. 12 rounds. Solid pick. Uh, Tingnan natin yung banggaan na ni Walker saka ni Obi Toppin kung sinong mas magbababad sa power forward. Exciting yan. Ano din to eh. Defensive player din to eh. So meron siyang Steven Adams, Wendell Carter Jr. Uy, nakakainis to si Tropa. Paps! Akala ko aabit sa akin yan. Ataps ko yan eh. Jeremy Sohan, nakuha na. So, kailangan nating maging creative do sa mga susunod kong pick. So, wala na akong nasa queue. Sino ba ang kukunin ko? Marcus Morris, Tito Marcus. Sana mading na to si Tito Marcus, no? Ewan ko, siya eh, binavalue siya ng ng LA Clippers in all fairness. Let's see. May mabubunot pa ba ako, mga paps? Last two picks ko na pala. Bilal Coulibaly, let's go. Meron akong dinraft na ganyan eh. Ang pangalan ng team ko, malalim na liga yun eh. Padilla ng Bilal. Ay. Goods on the clock. Let's see. Amen Thompson, one of the favorite picks. Then, dito sakto lang yung pick niya. Sa iba kong mga liga, aga nakuha niyan. Halos magkasunod sila ni Osar. Wild Wild West. Sino kaya ang last two picks nito ni Papi West? Salamat pala Papi West. Siya yung nag-remind sa atin na hindi ko na save yung yung sa liga natin. Buti na lang. Patulog na ako noon, no. Grabe. Christian Wood.
Let's go. Siyempre. Kyle Anderson. Minnesota Timberwolves yan eh. So kukuha ng Kyle Anderson yan. Caleb Martin. Para dito kay Papi Charles. Nako, palapit na ng palapit. Paubos pa rin ng paubos yung ano ko. Ah, sino pipili ko? Javon Carter. Naghabol pa siya ng assist, no? 5 na yung guards ko. Ayoko na kumuha. Jonathan Kuminga para kay Kaido. Oy, nagkaroon ako ng option dito pero napapaisip ako sa mga decision ko sa buhay. So, unahin ko muna, hindi, uubusin ko yung time clock para kasi nag-iisip pa ako eh. So, marami akong options dito. Let's see, ano pa yung kailangan ko. Okay, okay, okay. Sige. Hmm, feeling ko, kasi mag-uupo ako ng 2 player, ang sakit naman nun. Ba't ko ba ginawa to? Sakit nun ah. So, piliin ko muna tong isa. Ah, kunin natin si Caris LeVert. Pump tayo ng points, additional assist guy, out of position. Last pick. Sino kaya yung player na dahil marami akong nakaupo, eh, tutulong sa akin? So, marami na akong bigs. Kailangan ko ba ng bigs? Hindi na siguro. Ang dami ko ding guards. So, kailangan ko forward. Forward. Uh, Tsunami Papi. No? Ayoko, Tsunami Papi. Lagi ko na kinukuha yan. Malas. Uh, Stick tayo dun sa isa kong bata. Feeling ko pag di ko siya kinuha, may kukuha dito. Tinda tayo ng sapatos, mga paps. Let's go. Yes, sir. Madasalin tayo. Suportahan natin si Jonathan Isaac. Saya ako doon. Hay. Bigay ko na sa inyo yung iba. Si Pastor. Doon tayo kay Pastor. Grabe, no? Sobrang sayang ni Jonathan Isaac, mga paps. No? Kung iisipin nyo. Yung injury niya, tas yung mga nangyari off the court. Let's see kung meron pa siyang space para sa Orlando Magic. Feeling ko kailangan, kasi no choice din sila eh. Kailangan nilang i-expose si Jonathan Isaac dahil kailangan nilang magkaroon siya ng value. Tapos kailangan nilang makita kung pwede siyang mag-stick as possibly as six man din. Hilaw din kasi si ano eh, si tawag dito, bankero sa defense eh. Masipag siya. Talagang masipag siya. Motor niya grabe eh. Hilaw siya sa defense meaning yung ano, yung ah, may tools na siya pero hindi pa niya so naaamoy yung depensa. May difference kasi yung magaling sa blocks or sa steals versus yung in reality yung depensa, yung tatauhan ka. Feeling ko yun which is kaya naman ma-improve. So imagine mo kung may bankero ka pagkatapos meron kang Jonathan Isaac, small ball. Sakit nun. Tapos ang sakit pa ng guards ng Orlando. Grabe. Solid yung bata ng Orlando. Malik Monk para kay Rap City. Papi Charles, Alex Caruso, the Bald Mamba, kinuha na ni Papi Charles. Minnesota Timberwolves, Naz Reid. Actually, pinag-isipan ko yung Naz Reid. Solid pick yan. Kaso, yun nga eh. Baka ma-OA na yung bigs ko. Corey Kispert para kay Wild Wild West. Si Dutz, tingnan natin kung sino kukunin. Magic bunot ko din yan eh, si Corey Kispert. Akala ko nga mapupulot ko pa siya kasi malalim yung ano. Kilala pala ni Papi West Kainis. So, wala akong mapupunutan ng ano dito. Jalen Johnson, solid pick. Grabe yung Jalen Johnson, no? Mga paps sa Atlanta Hawks. Feeling ko naman, maghahati-hati silang, ilan sila doon? Tatlo. Si Shea, si AJ Griffin, si Sadiq Bey. Apat pala. Saka si DeAndre Hunter. So doon sila maghahati-hati. Lou Dort para kay Tink Hoops. Tsunami Papi, kinuha na ni Deuce. Last two, five. Last five picks. Maraming salamat sa mga tropa natin.
Kawawa naman ako. Wala na akong pupulutin sa baba. Ang gagaling naman kumuha ng magic bunot na itong mga kalaban ko. Sakit to, dalawa agad yung ko, GG. Oh, hindi ko, dapat hindi ko inaasahan to si Jonathan Isaac. Aasahan ko tuloy. Ang mali ko pa pala, nawala ako sa bilang sa guards. Kasi nakalima na pala ako. Hanap ako ng hanap na guards. Alam niyo ba kanina, iniisip ko yung mga sino ba yung pumik kanina nun? Kobe White, saka yung isa pang si Javon Carter. Nasa queue ko siya, iniisip ko, tatlo pa lang yung guards ko. Putik na kalimang guards na pala ako, nawala sa isip ko. Daldal kasi ako ng daldal. Ilan ba to? Si Hero, si Bill, si White, si Conley, saka si Quickly, pampihira. Muntik pa mapasobra eh. Buti na lang, hindi ako nag-broke doon. Nag-read ako. Mali pala yung bilang ko sa guards. Yun, nabanggit natin kanina, DeAndre Hunter, pinuha na ni Teenage Dirtbag. Brewski Prophecy, yung pinag-isipan niya si Cam Thomas. Dante DiVincenzo para kay Tragic Sprack, pakikipag-agawan yan. Grabe, sobrang solid yan ni Dante DiVincenzo. Ba't kaya binitawan niya? Siya ata yung umalis no? Baka sa offer. Solid na solid yan sa GSW eh. Feeling ko kasi para mag-give way din kay CP3 pala. Kasi kailangan ng bigger minutes. Okay, gets. Pero kasi glue guy ito eh. Importante yung glue guy sa winning team. Last pick. Mga Paps, maraming salamat. Tapos na ating liga. Magpupulutan tayo sa isang araw. Thank you so much. Uh, Post ko na lang to. Thank you mga papi. Salamat. Bye-bye. Good luck.